Nangingiti si Adriana habang nakikinig kay Cyrus. Napakasigla kasi nitong magkwento na halos buong talambuhay na niya ay naikwento na sa dalaga. How about you, Adriana? Bakit nandito ka sa Spain? Medyo personal eh. It's okay, Adriana, you can trust me. Hindi naman ako chismosong tao na ipagkakalat ang pinagkatiwala sa aking sikreto ng kaibigan ko. Gustuhin man niyang tawagan kahit ang Ate Bernadette niya ay hindi niya magawa sa takot na matrak siya ng Kuya Casiano niya. Tinakbuhan ko kasi ang groom ko sa araw mismo ng kasal namin. Pinalayas ako ng daddy dahil sa kahihiyan na dala ko sa pamilya namin. Iba rin ang pakiramdam ko sa stepbrother ko kasi pakiramdam ko may pagnanasa siya sa akin. To save myself, heto, nagtungo ako dito at dito magsisimulang ibangon ang sarili ko. Gusto kong pagbalik ko ng bansa ay ibang-iba na ako sa Adriana na minamaliit lang nila. I want to grow and successful someday, para kung sakali at magkita-kita na ulit kami, may maipagmamalaki ako sa kanila. Hindi na nila ako pagtatawanan na naging pariwara ang buhay nang mawala ako sa poder nila. I know I can stand on my own. Sa ngayon, ay nagsisimula pa lang akong yakapin ang panibagong buhay ko dito sa Spain. Lumaki kasi ako na buo ang pamilya ko, but when my mom died, malaki ang nagbago. Dama ko ang malaking puwang sa puso ko na nangungulila sa aking ina at ama. What do you mean, Adriana? Hindi ba't buhay pa naman ang daddy mo? Yung nakagisnan kong ama na nagpal-AS sa akin sa mansion namin, napag-alaman kong hindi ko pala siya totoong ama. Nagkaanak si mommy noong dalaga siya at ako yun. Hindi ko na nakilala pa ang biological father ko maski ang pangalan niya ay hindi ko na nalaman. Saka ko lang nalaman ang lahat noong wala na si mommy na hindi ko pala tunay na ama at kapatid ang mga nakagisnan kong pamilya. Medyo masakit kasi I felt like I'm alone, hindi ko sila kadugo at ngayon ay heto ako pa ang Naples AS sa sarili naming bahay ni mommy. Tiyak akong nasusuklam na rin sa akin si Timothy, ang close friend at sanay groom ko dahil tinakbuhan ko siya, pinahiya ko siya sa araw ng kasal namin, kung alam lang sana niya kung bakit ko yun nagawa. At kung magkakaroon ako ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan, gagawin ko pa rin liyon, hindi ko itutuloy ang kasal namin, hindi para ipahiya ko siya kundi para mailigtas ang buhay niya. I'm sorry, Adriana, I don't know what to say. Hindi ko alam na napakabigat pala ng dala-dala mo. You don't have to apologize, Cyrus. In fact, I want to thank you kasi gaman ang bigat sa dibdib ko na may napagsabihan ako ng dinadala ko. Ang sarap palang magkaroon ng taong mapagsasabihan mo ng kahit ano. Salamat sa pakikinig ha. I promise, Adriana, your story is safe with me. Walang ibang makakaalam. Salamat sa pagtitiwala. Walang pag-aatubiling tinanggap Leon ni Adriana na may matamis na ngiti sa mga lobby. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya pero napakagaan ang loob niya sa binata na tila may connection itong nadarama dito at hindi naiilang o natatakot. Anyway, I'm living next door. Adriana, at yang teddy bear, ako ang nag-iwan niyan sa tapat ng pinto mo kaninang umaga. Hindi kasi kita malapitan kaagad sa tuwing nakikita-kita kaya nagdala na lang ako ng regalo. Salamat at tinanggap mo. Lumipas ang mga araw ay naging madalas ang pagkikita nila Cyrus at Adriana. Minsan ay dinadala din ni Adriana ang binata sa restaurant na pinapaayos nito kapag walang masyadong schedule ang binata. Kung minsan naman ay lumalabas silang dalawa, itinutor ni Cyrus si Adriana sa mga tourist spots na malapit sa kanila na pinapaunlakan naman ni Adriana. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging komportable ang dalawa sa isa't isa, maging si Cyrus ay halos nakwento na kay Adriana ang talambuhay niya maski kwento ng mga magulang niya. Makulit ito, clingy, overprotective at maalaga, kaya sa tuwing kasama siya ni Adriana ay kampante ang loob ng dalaga dahil kayang-kaya siyang protektahan ni Donnie. Hanggang isang umaga, napabalikwas sa kama si Adriana maramdamang tila may humahalungkat sa tiyan nito. Tutap ng palad ang bibig na patakbong pumasok ng banyo, panay ang duwal nito na tila may gustong lumabas pero puro tubig na sobrang pait at lapot lang naman ang nilalabas nito. Halos malukat ang magandang mukha ni Adriana sa tuwing may lumalabas na tubig sa kanyang bibig na mas mapait pa ang lasa sa ampalaya. Mabibigat ang paghinga nito na parang nalulutang na lumabas ng banyo. Muli itong humiga sa kama na iginigiyan na naman ng antok ang kanyang diwa.
May nakain ba akong masama kagabi? Tanghali na nang muling nagising si Adriana. Kung hindi pa nag-aalboroto ang sikmura niya na wala ng magiling ay hindi pa ito bumangon ng kama. Pagod na pagod ang katawan nito na tinatamad kumilos. Pero dahil kumakalam na ang sikmura niya ay wala siyang ibang pamimilian kundi ang bumangon. Naghanap ito ng fast food na open for delivery. Gutom na kasi ito pero tinatamad naman siyang kumilos at magluto. Kaya umorder na lang siya online. Ilang minuto lang ay dumating na ang inorder nito. 1 bucket fried chicken, pasta, Hawaiian pizza, fries, ribs barbecue, Java rice, buttered shrimp at king crab. Sa dami ng inorder nito ay hindi malaman ang unang kakainin. Matapos nitong maghugas ng kamay ay nagsimula na itong kumain. Magtatatlong buwan na siya sa Spain pero ngayon lang siya ginanahang kumain ng ganito. Kahit na parami ang order niya ay parang wala siyang kabusugan na naubos ang lahat ng iyon. Kaya naman hindi na siya makakilos sa kinauupuan na parang ang bigat lalo ng katawan nito. Tinatamad man ay nilinis na muna nito lahat ng kalat niya sa kusina bago bumalik sa sala. Binuksan nito ang flat screen TV. Napapanguso ito na inililipat-lipat ang channel ng pinapanood nito nang wala siyang magustuhan sa mga yon, hanggang sa nagawi ito sa news report na ikinaagaw ng atensyon nito na mabasa ang pangalan sa screen na Bradley Tuazon. Hindi nito maalis-alis ang paningin sa TV habang nakatutok ang kamera sa babaeng reporter na may kinakausap. Nang sumagot ang ini-interview nito ay parang lulukso ang puso nito nang mapatitig sa binatang nagngangalang Bradley Tuazon. Napakagwapo nito sa suot na white long-sleeve polo, nakatupi pa ang mangas noon hanggang siko nito at namamasama-sa pa ang buhok na may kahabaan, napaseryoso din ito at ang lamig ng baritonong boses. Pero kahit ganun ay napakalakas ng dating nito kahit mukha siyang cold-hearted at arogante. Habang ini-interview ito ay hindi maalis-alis ni Adriana ang paningin sa mukha ng binata. Hindi niya alam kung attracted lang ito na napakagwapo at kisig ng binata o may mas malalim pang dahilan. Bradley Tuazon, his name sounds familiar. Kanina pa natapos ang interview ng binatang nagngangalang Bradley Tuazon pero nakalutang pa rin si Adriana na naglalaro sa isipan ang itsura nito. Saan ko ba narinig ang pangalang Bradley? Hanggang sa mag-sink in sa utak nito ang isang kapatid ni Cyrus na nagngangalang Bradley. Oh my God, siya kaya ang kapatid ni Cyrus? Ano naman kung siya nga ang kapatid ni Cyrus? He looks arrogant, ibang-iba kay Cyrus na palaging nakangiti. Nakilala lang naman niya ito dahil sa mga kwento ni Cyrus pero mukhang tama lahat ng kwento sa kanya ni Cyrus na tahimik at masungit ang nakababatang kapatid nitong nagngangalang Bradley. Nasundan pa sa mga sumunod na umaga ang pagsusuka ni Adriana, kaya hindi na nito naitago kay Cyrus nang minsang magdala ng agahan sa unit niya para sabayan siyang kumain. Are you really okay? Magpatingin na kaya tayo sa doktor? I'm okay, Cyrus, salamat, mawawala din ito maya-maya, bukod sa moming illness ko na pagsusuka. Wala naman akong nararamdamang masakit sa katawan ko, madalas lang ay tinatamad akong kumilos at gustong nakahilata na lamang. Saka parang lately ay nagiging matako akong kumain. Nakangiwing saad ni Adriana na ikinangiti ni Cyrus na napahagod pa ng tingin mula ulo hanggang paa nito. Pansin ko nga, medyo nagkakalaman-laman ka kumpara dati. Look at yourself in the mirror. Adriana, tumambok ang pisngi mo pero lalo ka namang gumanda na nagkalaman-laman ka. Kaya huwag kang ma-offend na masasabi kong tumaba ka nga. Bagay nga ba sa akin? Nakakainis kasi hindi ko mapigilan ang sarili na kumain ng kumain. Tapos tinatamad pa ako kaya hindi na rin nakakapag-exercise kahit jogging man lang sana. Bagay naman sa'yo maging chubby, Adriana, para sa akin ay mas gumanda ka pa nga eh. But seriously, magpapasuri pa rin tayo sa doktor. Ha? Hindi kasi normal yung nagsusuka ka sa umaga, baka kung ano na yan. Sa mahigit isang buwan niyang nakakasama si Cyrus ay mas nagkalapit na sila sa isa't isa. Kung titingnan mo nga sila ay para na silang magkasintahan lalo na't kapwa sila malambing sa isa't isa. Matapos nilang mag-agahan ay bumalik na ng unit si Cyrus, maging si Adriana ay naligo na rin at nag-ayos ng sarili, kahit tinatamad ito ay natatakot din ito para sa kalusugan. Kaya sumang-ayon na lamang ito kay Cyrus na pupunta sila ng ospital para magpasuri. Saktong palabas na ito ng unit nang lumabas na rin si Cyrus, nakasuot ito ng cap at face mask, kilala kasi ang binata ng publiko, wala din silang kasamang bodyguard para hindi agaw atensyon ito sa mga tao.
Let's go, Cyrus, kinakabahan ako eh. Paano kung may karamdaman na pala ako? Hindi pa ako handang mamatay. Ang bata ko pa kaya, saka ang dami ko pang pangarap eh. Pababa na sila sa ground floor. Huwag kang mag-isip ng ganyan, you're just stressing yourself. Adriana, tiyak na may ibang rason kaya ka nagsusuka, di ba sa umaga lang naman yun at tubig lang naman ang nilalabas mo? Kahit paano ay naibsan ang kaba nito sa dibdib. Inalalayan ito ni Cyrus na makasakay ng kotse bago umikot sa harapan at sumakay sa driver seat. Pagdating nila sa hospital ay tumuloy ang dalawa sa emergency room. Kaagad naman silang inasikaso ng mga nurse na naka-duty at tinanong si Adriana ng mga nararamdaman nito. Hindi naman naglihim si Adriana at sinabi ang lahat ng mga nararamdaman niya. Nangingiti pa ang mga nurse dahil nahihinulaan na nila ang sitwasyon nito. Pero kinunan pa rin ito ng dugo at urine para makasiguro. Hindi nagtagal ay lumabas din ang resulta ng test nito at lumabas na buntis na siya. Awang ang lobby na natulala ang dalawa sa nalaman, maging si Adriana ay hindi makapaniwala na nabuntis siya. Tumulo ang luha nito na napahaplos sa puso nito at napapikit ng maramdaman ang maliit na umbok doon. Ang baby bump nito na dama pa niya ang mabilis na pagpintig nun. Wow, congratulations! Inalalayan nito si Adriana na maupo na muna at natutulala pa rin ito. Are you okay? Buntis ako. Paano na ito? Paano na kami ng anak ko? Hindi ko pa naman matandaan ang itsura ng ama niya. Napahinga ng malalim si Cyrus na pinahid ang luha nito. Napatitig naman si Adriana dito na hindi mapigil ang maluha. Nag-aalala ito at natatakot sa kaharapin niyang responsibilidad. Sa dami ng nangyari sa kanya ay hindi na siya nakainom ng birth control pills para hindi siya mabuntis, at ngayon ay nagbunga na nga ang isang gabi na ipinagkaloob niya sa estranghero ang katawan niya. Hey, don't be afraid, Adriana, makakasama kay baby na na-stressed ang mommy niya. Inaalala ko ang anak ko, paano na siya, wala siyang ama. Cyrus, hindi ko alam ang pangalan ng ama niya. Anong sasabihin ko sa kanya kapag nagtanong na siya tungkol sa ama niya? Ngayon pa lang ay naaawa na ako sa kanya na hindi man lang niya makikilala ang ama niya. Masaya siya na magkakaanak na siya pero nalulungkot at natatakot din na baka hindi magampanan ang pagiging solo parent sa anak. Hinaplos-haplos naman ito ni Cyrus sa likuran na hinayaan lang umiyak ang dalaga, hindi naman lingid sa kaalaman nito na may naka one night stand ang dalaga bago ang kasal nito. Sa pag-aakalang ang napasok niyang unit ay ang unit ng fiancé nito pero iba pala. Gusto mo bang hanapin ko ang nakabuntis sa'yo? Pilit ngumiti ang binata sa kanya na pinahid ang luha nito. Ibigay mo lang sa akin ang condo unit number ng lalaking naka. Alam mo na, doon ako magsisimula, aalamin ko kung sino ang lalaking yun. It's been 3 months pa lang naman eh. Tiyak na nandoon pa yun o kaya ay may record siya sa mismong condominium. Kahit luhaan ay makikita ang pagkislap sa mga mata nito. Magagawa mo yun? Malalaman ba natin ang katauhan niya? Of course, Adriana, money can buy everything. Kahit paano ay nagkaroon ng pag-asa si Adriana na makilala ang katauhan ng binatang nakabuntis sa kanya. Hindi naman niya ipapaako ang bata, gusto lang niyang malaman ang pangalan nito at kung sino ito para sa anak niya at birth certificate nito pagkasilang niya. Matapos mapag-alaman ng dalawa na buntis si Adriana ay nagpaalam na si Cyrus na babalik na ng bansa. Tapos na rin kasi ang isang buwang schedule nito dito sa Paris. Nangako naman ito na tututukan ang tungkol sa katauhan ng nakabuntis kay Adriana at ipapaalam sa dalaga anuman ang katauhan ng nakabuntis sa kanya. 2 araw pa ang lumipas bago naasikaso ni Cyrus ang tungkol kay Adriana. Pumunta ito sa condominium building ng mapapangasawa sana ni Adriana na si Timothy. Sinabi naman ng dalaga kung saan ito nakatira at unit number, na ang kasunod nitong unit ang napasok niya, na ipilig pa nito ang ulo na pamilyar ang unit sa kanya. Para kasing ito ang unit ng kapatid niya. Sunod-sunod na napalunok si Cyrus na pinagpawisan ng malapot. Huwag naman sanang si Bradley ang nakabuntis kay Adriana. Halos lumuwa ang mga mata niya na bumukas ang pinto at niluwal noon ang bagong gising na nakababatang kapatid, si Bradley. Kuya, sabog-sabog pa ang buhok nito na nakatopless at tanging boxer brief lang ang suot. Hindi ito nakaimik na pumasok na lang basta. Hindi naman humangal si Bradley na nilock ang pinto bago sinundan ang kapatid nito. What brings you here? Kuya, dumating ka na pala. Kaka-rating ko pa lang, may itatanong lang ako sa'yo.
Kahit nahihinulaan na nitong si Bradley ang nakabuntis kay Adriana ay gusto niya pa ring paniwalain ang sarili na ibang tao ang nakabuntis sa dalaga, dahil kahit dayahin niya ang sarili ay alam niyang natutunan na niyang mahalin si Adriana. Ano ba yon, kuya? Hindi niya lang lubos akalain na ang kapatid pa niya ang nakabuntis sa dalagang iniibig niya. Itatanong ko lang kung may iba kang pinapapuntang guests mo dito 3 months ago, sa mga friends mo, may mga pinatuloy ka ba dito na natulog? Wala naman, kuya, wala naman akong pinapatuloy dito maliban sa inyo at mga pinsan natin. You mean, may iba kang pinatulog dito, 3 months ago sa mga pinsan natin? Napailing si Bradley na napakamot sa ulo. Wala kuya, magmula nang mamatay si Ashley ay wala pang nakikitulog sa mga pinsan natin dito sa unit ko. Bakit? Sagot nito na ikinaawang ng lobby ni Cyrus na parang sinaksak sa puso nang makumpirmang si Bradley ang nakabuntis kay Adriana. Bakit ang daya naman, sa dinami-dami ng pwedeng makabuntis kay Adriana, bakit si Bradley pa? Hindi nakaimik si Cyrus nang makumpirma nitong si Bradley ang nakabuntis kay Adriana, nagtatalo din ang isip at puso nito kung anong gagawin. Why kuya, is there something wrong? I wanna ask you something. Please, answer me honestly, Bradley. Go ahead, kuya, napahinga ito ng malalim na lumamlam ang mga mata. How are you? Natanggap mo na ba ang nangyari kay Ashley? I know it's hard for you to let her go and start a new beginning, but you have to. Bradley, para makalimot ka na rin at makapagsimula ka ng bagong buhay na wala na siya. Buhay ka pa, dude. Bata ka pa, hindi mo ba nanaayos ang magkaroon ng sariling pamilya balang araw? Kitang nag-iba ang timpla ng mukha ni Bradley sa sinaad nito na nangilid ang luha. Hindi yun ganun kadali, kuya. Nasasabi mo lang yan dahil hindi naman ikaw ang dumanas ng pinagdaanan ko. You have no idea how hard for me to accept the fact na basta na lang kalimutan ang nangyari sa mag-ina ko, lalo na't walang naparusahan sa nangyari. Magaling magtago ang babaeng samagasa kay Ashley. Pero titiyakin kong mapapalabas ko siya sa lungga niya. Pagbabayaran ko siya sa laki ng atraso niya sa akin. Hindi mo ba pwedeng pabayaan na lang at magpatuloy na wala siya? Lisipin pa lang niya na walang maparusahan sa pagkamatay ng mag-ina niya ay para na siyang sasabog sa galit. Hindi madaling tanggapin sa kanya na nawalan ng minamahal at anak sa isang iglap na dahil sa kapabayaan ng isang tao, kaya kahit imposible ay umaasa pa rin si Bradley na mahahanap niya ang babaeng nakasagasa kay Ashley. Kuya, mag-ina ko yung nawala dahil sa kapabayaan ng salarin, tingin mo ba matatahimik ako na walang napaparusahan? Umiling ito na mapait na napangiti at nagpipigil tumulo ang luhang namuo sa mga mata, matang puno ng galit, lungkot at pangungulila sa minamahal. Hindi, kuya, magkamatayan na, hahanapin ko ang salarin at pagbabayaran sa aking mga kamay. Hindi na nagtanong pa si Cyrus at nagpaalam na uuwi na. Hindi na rin ito nabanggit pa ang tungkol kay Adriana, sapat na sa kanya ang mga naging sagot ni Bradley, hindi pa nito kayang pakawalan si Ashley, at sa sitwasyon ni Adriana, tiyak na hindi niya ito basta-basta matatanggap. Pagdating nito sa mansion ay sinalubong siya ng Mommy Aurea at Daddy Bien, mahigit 1 buwan din kasi itong hindi nakauwi. Welcome home, anak, ginantihan naman yun ni Cyrus na niyakap pabalik ang ina at hinagkan din sa buong mukha bago bumaling sa ama nito. Welcome home, anak, how are you? Thank you, Mom, Dad, I'm good po, medyo pagod lang. I miss you, son, pinagluto kita ng paborito mo, kumain ka na muna bago ka magpahinga. Magkayakap pa ang mag-ina na pumasok ng dining room, nakasunod naman si Bien sa kanila na nangingiting nakatingin sa mag-ina niya. Kahit mga binata at dalaga na ang kanilang mga anak ni Aurea ay walang nagbago. Malambing pa rin ang mga ito lalo na pagdating sa kanilang ina, bagay na ipinagpapasalamat nito dahil kita niyang ibang-iba ang kinang ng mga mata ni Aurea kapag naglalambing sa mga anak nito. You look bothered, son, are you sure you're okay? Kumakain na si Cyrus katabi ang ina na mataman siyang pinapanood, tahimik lang naman si Bien sa harapan nila na pinapakiramdaman ang mag-ina niya. May iniisip lang ako, Mommy, pero I'm okay po. Hindi mo ba kayang i-share kay Mommy? May natitipuhan po kasi akong dalaga, Mom. Nagkatinginan naman si Aurea at Bien sa sinabi ng anak, napakamot pa ito sa batok na parang batang nahihiya sa magulang. And then,
Nabuntis ho kasi siya at kilala ko ang ama ng bata. Nagkalapit kami sa pagpunta ko sa Spain, magkatabi lang ho kasi ang unit namin. Kaso kasi yung nakabuntis sa kanya ay walang pagtingin sa mahal ko, at nakatitiyak din akong hindi niya paninindigan yung mag-ina kasi may mahal na po siyang iba. Naaawa ako sa mahal ko kasi itinakwil na siya ng pamilya niya. Ayoko lang na panoorin siyang maghirap sa pagpalaki sa bata na mag-isa, gusto ko siyang ipakilala sa nakabuntis sa kanya. Pero paano ko po yun gagawin kung alam kong madudurog siya dahil tiyak na ipagtatabuyan lang siya ng nakabuntis sa kanya? Hindi naman kaagad nakaimik ang mga magulang nito sa sinaad ni Cyrus, kita kasi nilang mahal na nga nito ang dalagang tinutukoy. "You're too old enough to handle the situation, anak, ang akin lang, do what's right. We always have a choice to do what's right. Ayoko lang na sa bandang huli ay magsisi o masaktan ka. Are you saying me po na dapat ipakilala ko sila sa isa't isa at sabihin ang nalalaman ko, Mom? Pero paano po kung ipagtabuyan siya ng nakabuntis sa kanya? Ayokong madurag na naman ang mahal ko. She don't deserve to be hurt like this, Mom." Hinaplos ito ni Aurea sa ulo na hinayaan lang na tahimik na umiyak ang anak niya, maging si Bien ay lumipat na rin sa tabi ng anak nito na inakbayan ang binata. Kung mangyari man yun, malaya ka namang damayan siya at tulungang ibangon muli. "Son, kung talagang mahal mo ang babaeng yun at magkakaunawaan kayo, hindi naman kami tatutol ng mami niyo kung nanaisin mo siyang pakasalan at akuhin ang anak niya. I'll try to talk to her po, Daddy, para mapaghandaan niya ang sasabihin ng nakabuntis sa kanya." Matapos kumain at makausap ang mga magulang, umakyat na ito sa silid at naglinis ng katawan. Pagod ang katawan nito maging ang isipan, gusto niyang sarilihin na lang ang nalalaman pero may bahagi sa puso niya ang umaalma na gawin niya kung ano ang tama. Ilang beses napabuga ng hangin para kalmeyan ang sarili bago tinawagan si Adriana. "Hi," bungad ni Adriana na sinagot ang video call nito. "Hi, how's your day? Napakasigla nitong kumain na kitang sarap na sarap sa kinakain nito." "Maayos naman, next week ay magbubukas na ang restaurant, sayang wala ka sa opening, do you want me to be there?" "Bakit naman hindi kung hindi nakakaabala sa'yo ay ikatutuwa ko na dumating ka sa opening." Napangiti ito pero unti-unti ding napalis maalala ang natuklasan ngayong araw. Napansin naman ito ni Adriana na nalungkot bigla ang facial expression nito. "May problema ba, Cyrus? Ha? Tinatanong kita kung may problema ba? Pagdating ko dyan saka ko na lang sasabihin ha? Gusto ko rin kasing personal na masabi sa'yo pero okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin, alagaan mo ang sarili mo at si baby, yung mga vitamins mo huwag mong kakalimutang uminom. Okay, hihintayin ka namin."